yung ano ba, yung mga malalaking platform like yun nga, Lazada tsaka Shopee, lagi naman natin ginagamit yun. Sila ba, hindi ba sila kung kumbaga wala ba silang accountability? Hindi ba po sila binibigyan ba ng DTI na kailangan po, mas stringent po yung mga requirements dito po sa mga sellers nila para po hindi po makapagloko ng mga tao? Kasi buti na lang kay Ali may solipera, pero may mga naririnig po rin ako na wala. Pagkatapos mong mag-order para magreklamo, biglang nawawala na po yung vendor na yun po dun sa website ng Shopee or Lazada. So, yes, okay, go ahead. Sa pamamagitan po ma'am, may bago po tayong batas, yung Safe Internet Act. Ito po ay para sa mga online platform na kailangan sigurado sila na yung mga nagbebenta po sa online ay may pagkukunan ng impormasyon, oras na itong mga nagbebenta ay nang-i-scam, kumbaga. Katulad po ng sinabi nyo, Lazada, lahat po ng platform na nakikita natin na ito ay pinapagamit ang kanilang platform upang pwede tayong magbenta at bumili. So sa pamamagitan po nung Safe Internet Act ay nakapaloob po dito na kailangan rehistrado po lahat yan sa DTI. Ayun. At paano naman po natin ma-check? Sino po ang rehistrado? Yung mga merchants? O yung, yung mga platform at saka yung mga nagbebenta. Okay. Ang mahirap po dito, Colonel J, eto nahabol ko yung nagbenta sa akin nung Butong Pakwan kasi dyan lang siya sa Binondo. Paano kung karamihan kasi yung ibang merchants galing po ng China or galing abroad? Kapag gano'n na trans-border na po yung panloloko, paano po yun, Sir J? Medyo may challenging po pagdating sa regulation kasi nasa labas po ng bansa yan eh. Kaya nga po dapat, ang requirements dyan kung sa mga regulator, lahat ng mga nagbebenta sa online, kung gagamitin mo yung platform ng isang legal na platform, ay dapat meron silang physical store dito sa Pilipinas. Hindi dapat yan pinapayagan na magbebenta yung mga taga-ibang bansa. Dahil kumbaga ang kita ng gobyerno wala po hindi katulad ng tindahan dito sa Pilipinas na magbabayad ka pa ng barangay certificate, barangay clearance. Napakarami mong babayaran. So, samantala po yung gumagamit ng platform, kung ang kanilang physical store ay nasa ibang bansa, ay hindi po natin makontrolado, hindi kontrolado ng gobyerno. So ito nga, yung next question ko po, Colonel J, meron na ho ba kayong mga nahuhuli ng mga online sellers na lumabag po dito po sa Safe Internet Act po? Hindi pa po masyado dahil inaantay pa natin ng IRR. Pero yan po ay isa sa mga dahilan kung bakit naglabas po kumbaga nakipagtulungan po ang DTI para at least mabawasan ang mga panluloko sa online selling at trabaho. Okay, so between now and hindi pa na lumalabas yung IRR na yan, lipa na po na talagang, I'm sure dahil holiday season, marami po will take advantage of the situation and kumbaga parang palitaw, lilitaw, tapos lulubog, lilitaw, tapos wala na pagkatapos ng holiday season. Opo. So, talagang ngayon po kasi talagang tumataas po ang online selling. Yung online booking din po ay pangalawa din yan sa ginagamit na, pangalawa yan sa mga recorded namin na scam. Okay. Baka meron po kayong mga tips, Colonel J, kung ano yung mga red flags na dapat hanapin na para makaiwas po dito sa mga scam. Meron ba kayong mga tips na pwede nyo i-share? Lagi lamang po tandaan pag gusto po natin bumili kasi ang mga katulad po ng pagbibili ng isang gamit ay makikita po talaga na ito ay isang scam kasi napakababa ng presyo. Doon po tayo magtataka kasi katulad ko po, ibebentahan ko po kayo through online. Hindi nyo naman po ako kilala kaya sabi mo napakaraming views kasi lagi natin sinasabi kailangan maraming views, maraming mga comments. Kung minsan po kasi gumagawa po ng paraan niya na kanyang account din yun eh. So, pag nakita yung maraming views na mabot ng 4,000, kaya ko po kasing gumawa ng account na 4,000. Para lang sabihin yung maganda. So, ibig sabihin, basta mababa yan, naman presyo, kung may booking kayo, kahit mababa po yan, talagang scam po yan, kagad yun ang dapat natin isipin.